Ang mga kamay ni Hestia ay nanginginig habang hawak ang susi ng sasakyan. Paulit-ulit niyang pinipilit sabihin na mali lang siguro ang kutob niya. Pero habang papalapit siya sa bahay ni Manuel, kumakabog lalo ang dibdib ni Hestia. Baka busy lang siya, kaya hindi niya ako nare-replyan. Baka pagod lang. Bulong niya sa sarili. Pero alam niya na hindi siya naniniwala. Pagdating niya, napansin niyang bukas ang gate. Walang guard, walang ilaw sa labas. Pero sa loob, may kakaibang liwanag na kumikislap mula sa bintana ng silid ni Manuel. Tahimik na pinihit ni Hestia ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang una niyang nakita, ang polo ni Manuel na nakasabit sa may sofa. Sa tabi nito, isang pulang robe. Napasinghap siya. Nanlamig ang katawan pero nagpatuloy. Hindi pwede. Bawat yapak ni Hestia sa hagdan ay may kasamang lagitik pero wala siyang pakialam. Sa itaas, naririnig niya ang mga tunog. Mahihinang ungol, halakhak, halinghing. Hanggang sa may narinig siya na isang boses. Boses iyon ng babae na may ginagawang kababalaghan. Tumigil ang dalaga. Namutla. Lalong kumulo ang dugo niya. Kasabay ng pag-igting ng panga. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang sinipa ang pinto. Putang! Isang malakas na kalabog. Napasigaw ang dalawa sa kama. Si Manuel, hubad at pausan ay mabilis na tumayo. Si Vera naman, takot na takot. Agad tinakpan ang katawan ng kumot. Hestia, what are you doing here? Utal na tanong ni Manuel. What am I doing here? Yon ang tanong mo sa akin? Halos mabingi sila sa naging sigaw ni Hestia. Mabilis siyang lumapit at sa sobrang galit, itinulak niya ang lampshade sa mesa. Tumilapon iyon, nabasag sa sahig. Hindi ako makapaniwala! Manuel! Tita ko talaga! Ano to, halaro? Trip? Pustahan? Hestia, please. Kumalma ka. Sinubukan ni Manuel pakalmahin si Hestia. Pero bago pa siya makatapos, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Napasigaw si Manuel, napaatras. Pero binigyan pa siya ni Hestia ng isa pang sampal. Yan ang para sa lahat ng gabi! Naniloko mo ako! Sigaw ni Hestia. Tumutulo ang luha habang patuloy ang sampal. Yan ang para sa bawat beses na sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Pero peke pala ang lahat. Tinakpan ni Manuel ang mukha niya. Stop it, Hestia, please. Stop it! Ngayon mo ako gustong patigilin? Ilang buwan mo akong ginawang tanga. Si Vera, na kanina pa tahimik, biglang lumapit. Hestia, please. Let's talk about this properly. Mabilis na lumingon si Hestia at sinampal din si Vera. Properly? Paano mo ako kakausapin ng maayos, tita? Habang nakapatong yung boyfriend ng pamangkin mo sa'yo. Hestia, don't talk to her like that. Ah, ganon? So ngayon, siya pa ang pinoprotektahan mo? Yung tiyahin kong nilandi ka habang nasa relasyon tayo? Tama na to! Hindi mo alam ang totoo! Sigaw ni Vera habang nanlilisik ang mga mata. Ano pa bang totoo, ha? Humakbang si Hestia palapit. Na-lonely ka kaya kinuha mo ang dapat na sa akin? Na matanda ka na kaya gusto mong maramdaman ulit na desirable ka? Hestia! Sigaw ni Vera sabay tulak kay Hestia. Pero hindi na siya nakapaghanda sa naging sagot ng dalaga. Isang sunod-sunod na sampal at sabunot ang binigay ni Hestia kay Vera. Ang kapal na mukha mo! Binigyan ka na ng lahat ni Mama. Tinulungan ka, tapos ito ang kapalit? Traidor ka! Aray! Bitawan mo ako! Sigaw ni Vera habang pilit na kumakawala, pero lalo siyang sinabunutan ni Hestia.
Bitawan? Gusto mo akong bitawan ka? Itinulak niya si Vera sa kama. Halos mapahiyaw naman sa sakit si Vera. Yan! Diyan ka, Belong! Sa kama na yan! Mabilis na lumapit si Manuel at pilit na inaalis si Hestia. Please, tama na. Stop this. Di mo alam kung gaano ako nagsisisi. Regret? Sigaw ni Hestia habang hawak pa rin ang buhok ng tiyahin. Hindi pa nga kita hinihiwalayan, di ba? Ang bilis mo naman magsisi. Bumagsak ang mga luha niya, pero hindi siya tumigil. Muling sinampal ang tiyahin. Hindi ko alam kung mas nasusuka ako sa kanya o sa'yo, Manuel. Pareho kayong mga ahas, mga walang hiya, mga nakakadiri. Hestia, di ko sinadya ito. Walang hindi sinasadya sa pagtataksil. Ginusto mo yan. Ginalaw mo siya habang ako naghihintay sa'yo gabi-gabi. Habang ako umaasang okay pa tayo. Please, I just got confused. Confused? So kapag nalilito ka, titingin ka na lang sa ibang babae? At sa lahat pa ng babae, tita ko pa? Tahimik namang umiiyak si Vera, pero may galit sa mga mata. Hestia, hindi mo naiintindihan. Matagal na kaming may... Shut up! Sigaw niya sabay sampal kay Vera. Napakalandi mo! Nakakadiri kang babae ka! Napakahayop mo! Hindi ako hayop! Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko! Wala akong pakialam sa pinagdadaanan mo! Niloko mo ako, tita! Isa ka sa pinagkakatiwalaan ko! Tapos heto? Hetong igaganti mo sa akin? Nabatigil si Vera habang nanginginig, pero agad niyang binaling ang tingin kay Manuel. Manuel, sabihin mo nga sa kanya na mahal mo ko. Don't even speak his name. Wala kang karapatang ipagtanggol siya. Please, Hestia, I still love you. Love? Don't you dare use that word. Kung mahal mo ako, hindi mo ako lolokohin. Napakahayop ninyong dalawa. Nakakadiri kayo. Biglang tumahimik si Hestia. Bumagsak ang kamay niya. Pero sa mga mata, nagliliyab pa rin ang galit. Ang tanga ko. Ilang beses ko pang pinagtanggol ka sa mga kaibigan ko. Sabi nila, niloloko mo raw ako. Pero hindi ako naniwala. Kasi mahal kita. Kasi naniwala akong totoo ka. Lumapit siya kay Manuel. Halos idikit ang mukha sa kanya. Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Yung ginamit mo pa yung pagmamahal ko para takpan ang kasinungalingan mo. At ipagpapalit mo na nga lang ako sa tita ko pa na may katandaan na. Anong nagustuhan mo sa kanya, ha? Manuel? Masarap ba siya? Dahil ba sa kanyang malalaking dibdib, ha? Huwag ka magsalita. Muling sinampal ni Hestia si Manuel. Bakit, Manuel, ha? Ayaw mong marinig ang sasabihin ko? Na pumatol ka sa isang babae na may katandaan na? Nandidiri ako sa'yo, Manuel. Sobra ako nandidiri sa'yo. Nagpapasalamat ako na sa tagal natin, hindi ako pumayag na may mangyari sa atin. Kahit isa, kasi nakakasuka ka. Tahimik si Manuel, umiiyak. Pero si Hestia, hindi na tumigil. Kinuha niya ang frame ng litrato nila sa bedside table. Yung kuha nila sa Tagaytay. Yakap siya nito, pareho silang nakangiti. Lahat yan, kasinungalingan. Binagsak niya ito sa sahig. Nabasag ang salamin, sabay kalat ng mga piraso sa sahig. Ganyan ang ginawa mo sa akin, Manuel. Binabasag mo ko habang nakangiti ka. Lumuhod naman si Manuel habang umiiyak. I'm sorry. Please. You're not sorry. You're just sorry because you got caught. Hestia, pamangkin kita. I love you pero... Isa na namang sampal na malakas ang binigay ni Hestia. Huwag mong sabihing mahal mo ako! Kung ganito pala magmahal ang isang tita, mas gugustuhin ko na lang na wala ng tita na katulad mo.
Napahawak si Vera sa pisngi. Nanginginig siya. Si Manuel naman ay tahimik. Wala siyang magawa. Hindi ko na alam kung sino ang mas masama sa inyo. Yung nanay-nanayan ko na walang konsensya? O yung lalaki na akala ko sa akin lang? Makinig kayo, ha? Mula ngayon, tapos na tayo, Manuel. Tapos na ang lahat. At kung sa akala nyo na ganito lang ito matatapos, nagkakamali kayo. Muli niyang tinignan si Manuel, diretso, malamig, at walang emosyon. Hindi niyo ako basta-bastang matatakasan. Ipaparamdam ko sa inyo ang ganti ng babaeng niloko. Magsama kayong dalawa. Pagkatapos na yun, ay dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas, muli siyang lumingon kay Vera. Tita, sana kapag tumingin ka sa may salamin, makita mo kung gaano ka kababoy. At ikaw, Manuel, sana sa bawat gabing tatabi ka sa tita ko, maramdaman mo kung gaano ako nasaktan at gaano ka nakakadiri. Binuksan ni Hestia ang pinto ng malakas, saka ito sinara nang may tunog na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa labas, huminga si Hestia ng malalim, pero hindi pa rin mapawi ang panginginig ng katawan. Malakas pa rin ang ulan nang makarating si Hestia sa apartment ni Lori. Basang-basa siya, nanginginig at halos hindi na niya alam kung saan siya dadaan sa sobrang panlalabo ng mga mata. Pagdating niya sa tapat ng pinto, malakas siyang kumatok-katok. Pagbukas ni Lori, agad itong napasigaw sa gulat. Hestia, anong nangyari sa'yo? Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Pagkakita niya kay Lori, tuluyan siyang bumigay. Tumulo na ng tuluyan ang mga luha. At bago pa makapagsalita si Lori, niyakap niya ito ng mahigpit. Shh! Hey, what happened? Mahinahon itong tanong, ramdam ang panginginig ng katawan ng kaibigan. Niloko niya ako. Niloko nila ako. Sino? Si Manuel at si Tita Vera. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lori. Nabitawan niya ang pagkakayakap kay Hestia. Napatingin ito sa mukha ng kaibigan, pula ang mga mata, maga ang pisngi. What the hell? Anong ibig mong sabihin? Si Tita Vera? Magkapatong sila, Lori. Sa mismong kama namin, sa bahay niya. Wala man lang silang kahihiyan. Napahawak si Lori sa ulo. Naglalakad paikot at hindi makapaniwala. Napamura ito. Nakita ko mismo. Hubad silang dalawa. Parang wala lang ako. Parang wala kaming pinagsamahan ng 3 taon. Muling umiyak si Hestia, nanginginig habang nakaupo sa may sofa. Akala ko ako lang mahal niya. Akala ko ako lang yung pipiliin niya, kahit anong mangyari. May mali ba akong ginawa? Hindi ba ako karapat-dapat mahalin ng walang ibang babae? Tahimik si Lori sandali. Pinagmamasdan si Hestia. Ang mga kamay nito ay nakapamulsa, pero halatang nagpipigil ng galit. Lumapit si Lori, umupo sa tabi ng dalaga. Tignan mo ako, Hestia. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan dito. Ang tanga ko, Lori. Ang tanga-tanga ko. Ilang beses nang sinasabi ng mga kaibigan ko na may babae siya. Pero ako, bulag. Pinagtatanggol ko pa. Sabi ko hindi yun magagawa ni Manuel eh. Hindi mo kasalanan ang magmahal. Pero kasalanan nila yung sirain yung tiwala mo. Ang sakit, Lori eh. Sobrang sakit. Gusto ko nang mawala. Gusto ko mawala itong nararamdaman ko. Gusto kong kalimutan lahat. Hinaplos ni Lori ang buhok niya, pero bakas din ang galit sa mukha niya. Kung pwede ko lang bugbugin yung hayop na yun ngayon na. Ginawa ko na. Hindi lang si Manuel, Lori. Pati si Tita Vera.
Tinulungan ko siya noon, di ba? Binilhan ko pa siya ng mga regalo noong birthday niya. Pinagkatiwalaan ko siya. Tapos ganun yung ginawa niya sa akin. Walang hiya siya. Matanda na siya. Pero nagawa pa niyang lumandi. At sa boyfriend pa ng pamangkin niya. Ang kapal-kapal kaya ng mukha niya. Kala ko matalino ako sa relasyon. Pero ni minsan hindi ko naisip na kaya niyang gawin yon. Hestia, tumingin ka sa akin. Hindi mo kailangan maging matatag ngayon. May karapatan kang masaktan. May karapatan kang umiyak. Sumigaw. Magalit. Pero promise me, hindi mo hahayaan na lamunin ka ng galit na yan. Lori, hindi ko kaya. Hindi ko kaya magpatawad eh. Hindi ko kayang isipin pa silang dalawa nang hindi ako nasusuka. Then don't. Hindi mo kailangan magpatawad ngayon. Pero gusto ko malaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Huminga ng malalim ang dalaga. Humahagulgol pa rin. Lori, ayoko nang makita ulit sila. Ayoko marinig ang mga pangalan nila. Gusto kong mawala na lang silang pareho. Bibigyan kita ng oras. Pero kung gusto mong ilabas ang lahat ng galit mo, nandito ako. Kahit gusto mo lang sumigaw o manira ng pinggan, tara, samahan kita. Napangiti ng bahagya si Hestia kahit puno ng luha ang mukha niya. Ikaw lang talaga nakakaintindi sa akin, Lori, at matatakbuhan ko. Of course, kilala kita mula pa noon. Alam kong kapag nagmahal ka, sobra-sobra. Kaya ngayong sinaktan ka nila, naiintindihan ko kung bakit ganyan ka ngayon. Ang masakit, Lori. Habang nag-aaway kami, pilit pa rin akong gumagawa ng paraan para maging maayos kaming dalawa eh. Tapos behind my back, nakikipagtalik siya sa ibang babae. Ang malala, tita ko pa. Parang tanga, di ba? Hindi, Hestia. Hindi ka tanga. Alam mo kung ano ka? Isa kang babae na sobrang marunong magmahal. Ang problema, maling tao lang yung minahal mo. Pero paano ako babangon nito? Uumpisahan mo sa galit mo. Gamitin mo yan. Gamitin mo para patunayan na hindi nila kayang sirain ka. Ganti, Lori. Yun lang ang nasa isip ko ngayon. Hindi ko alam kung tama pero gusto kong maramdaman nila kung gaano kasakit yung ginawa nila sa akin. Hindi ko pipigilan yan. Pero promise me, Hestia, kapag gumanti ka, siguraduhin mong hindi ka talo. Hindi ko sila papatulan sa kababuyan nila. Pero sisiguraduhin kong mararamdaman nila kung gaano kasakit maloko. Tahimik silang dalawa. Umiiyak pa rin si Hestia, pero unti-unting humuhupa ang panginginig ng kanyang katawan. Muling lumapit si Lori. Tinanggal ang jacket niya at isinuot ito kay Hestia. Ayan, para hindi ka ginawin. Kahit papaano, gusto ko maramdaman mo. Naligtas ka rito. Salamat, Lori. Huwag mo nang isipin yan. Basta nandito ako. At kung gusto mong makita yung dalawang yon na nagdurusa, tutulungan kita. Tumango si Hestia. Pinunasan ng luha, pero naroon pa rin sa kanya ang galit na nararamdaman. Maging si Lori ay galit rin at tutulungan niya si Hestia na makaganti sa dalawang taong pinagkatiwalaan at niloko si Hestia. Samantala, nakahiga na si Vera sa kama. Nakasuot lamang ng manipis na silk robe na parang wala lang sa kanya na nahuli silang dalawa ni Manuel. Nakataas ang sangkilay ni Vera habang tinitignan ang lalaking nakaupo sa gilid ng kama. Si Manuel. Nakayuko ito, hawak-hawak ang ulo, tila binabagabag ng konsensya. Oh, bakit tahimik ka riyan? Malambing ngunit may halong iritasyon na tanong ni Vera. Lumapit siya kay Manuel at hinaplos ang buhok nito. Kanina lang halos mabalo ka sa halik ko. Ngayon parang malayo naman ang iniisip mo ah.
Hindi naman sumagot si Manuel. Malalim ang buntong hininga niya. Sa loob ng isipan niya, paulit-ulit bumabalik ang eksena na nakita niya sa mga mata ni Hestia kanina. Galit, sakit, at pagkawasak. Vera, hindi ko alam kung kaya ko to. Ang alin? Ang pagsama sa akin? Ang magmahal ng iba? Ang halik ko? Hindi. Ang lokohan si Hestia. Hindi niya deserve to. Oh, come on, Manuel. Don't be so dramatic. Lumapit pa siya at hinila ang mukha ni Manuel paharap sa kanya. Huwag mong sabihing nagsisisi ka na. Of course, nagsisisi ako. Biglang sigaw ni Manuel, dahilan para magulat si Vera. Anong akala mo sa akin? Laro lang to. Alam mo kung ilang taon kami ni Hestia. Alam mo kung gaano niya ako kamahal. Umirap si Vera, saka bumalik sa kama at nagsalita ng may kasamang tawa. Tigilan mo nga yung drama mo, Manuel. Kung talagang mahal mo siya, hindi ka nandito ngayon. Kung talagang hindi mo ko gusto, hindi ka magpapadala sa halik ko. At saka, ngayon ka pa magsisisi at makokonsensya ngayong nahuli na tayo? Sa palagay mo, mapapatawad ka pa ni Hestia? Hindi agad nakasagot si Manuel. Napatitig lang siya sa babaeng nakahiga sa kama, sexy at mapanukso. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang makaramdam ng paggasuklam. Hindi lang kay Vera, kundi sa sarili niya. Lumapit si Vera ulit at umupo sa kandungan ni Manuel. Manuel, you think too much. Just enjoy the night. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangan isipin si Hestia. She's just a girl. Napakapit si Manuel sa kamay niya. Hindi lang siya bastang babae, Vera. She's my... Your what? Fiancé? Girlfriend? Ex? Wala na yon, Manuel. Tapos na kayo. Iyon ang kagandahan sa pag-ibig. Madaling palitan pag sawa ka na. Hindi ganoon ang pag-ibig. Hindi ganoon si Hestia. Tahimik sandali si Vera, saka tumayo at naglakad papunta sa dresser. Kumuha siya ng alak at nilagok iyon bago muling humarap kay Manuel. Alam mo, ganyan ka kasi hindi mo pa ako lubusang kilala. Ako, Manuel, hindi ako tulad ng mga babaeng nakasama mo noon. Alam ko kung ano ang gusto ko at kapag gusto ko, kukunin ko. Walang makakapigil. Tumingin siya sa salamin habang pinupunasan ang labi. Si Hestia? Oo, bata pa. Masyado siyang inosente. Hindi alam kung ano ba talaga ang gusto ng isang lalaki. Ikaw, mahina sa tukso. Kaya ang ending, tayong dalawa. Umiling si Manuel. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ka, Vera. Tita ka niya. For Pete's sake. Tita ka niya. Di ka ba nakokonsensya? Pero hindi mo ko pamilya. At saka ilang beses na may nangyari sa atin. Kaya huwag kang magsisi niyan. Huwag kang magsisi ngayon dahil ginusto mo rin. Hinawakan ni Vera ang kamay ni Manuel at dinala iyon sa bewang niya. Kaya tigilan mo na yung guilt mo. Wala kang ginawang mali. Lahat ng tao nagkakamali. At minsan, masarap ang bawal. Kumalas si Manuel. Itinulak ng marahan si Vera. Hindi mo alam kung anong sinira mo, Vera. Oh, please. Ako? Ako ang sumira? Ako talaga? Hindi ako ang nagkulang sa relasyon ninyong dalawa. Ikaw ang lumapit sa akin. Naalala mo, di ba? Ikaw ang unang natukso at pinatulan lamang kita. Natahimik si Manuel. Totoo yun, pero ayaw niyang aminin.
Ayaw niyang maalala kung paanong sa isang gabing puno ng alak, napadpad siya sa bahay ni Vera para maglabas ng sama ng loob dahil kay Hestia. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko sinasadya yun. Walang aksidente, Manuel. Kung ayaw mo, hindi mo ko hahalikan. Kung ayaw mo, hindi ka magbabalik dito gabi-gabi. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ako bumabalik. Alam ko. Sagot ni Vera, sabay lapit at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Manuel. Kasi ako ang gusto mo. Kasi ako ang hinahanap mo tuwing wala sa Hestia. Ako ang nagbibigay sa iyo ng init na hindi niya kayang ibigay. Hinila niya ang mukha ni Manuel at hinalikan ito sa labi. Sandali lang pero puno ng tukso. Pilit namang umiiwas ang binata, ngunit para siyang nawawalan ng lakas. Vera, tama na. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Vera. Hinawakan siya sa batok, mas madiin ang halik. Huwag ka nang magkunwari, Manuel. Gusto mo to. Napapikit si Manuel, hindi dahil sa pagnanasa, kundi sa pagkamuhi sa sarili. Sa bawat haplos si Vera, naramdaman niya na mas lumalalim ang kasalanan na hindi niya alam kung paano pa mababawi. Tumigil si Manuel, marahas na kumalas. Tama na! Tigilan mo na to, Vera. Ayoko na. Bakit? Dahil ba nakita ka ni Hestia? Dahil natakot ka na mawalan ng pera? Manuel, huwag mong sabihin ngayon mo lang naisip yan. Hindi mo ako naiintindihan. Sinira ko siya. Sinira ko yung babaeng naniwala sa akin. Huwag mo akong sisihin. At wala ka na magagawa pa para maibalik ang tiwala niya. Dahil nandidiri na siya sa'yo. Lumabas si Manuel ng kwarto nang hindi na lumilingon. Naiwan si Vera sa kama. Tahimik ngunit may ngiti pa rin sa labi. Kinuha niya ang baso ng alak at ininom iyon hanggang sa maubos. Sa loob ng katahimikan, napatingin siya sa salamin at marahang nagsalita. Babalik ka rin sa akin, Manuel, dahil sinusuka ka na ni Hestia. Ilang linggo ang makalipas, patuloy na nakakaramdam si Manuel ng guilt at nais niyang makausap si Hestia. Pero hindi sinasagot ng dalaga ang kanyang mga tawag. Kasabay din noon ay natanggal si Manuel sa kanyang pinagtatrabahuan. Kaya naman agad siyang naghanap ng trabaho. Natanggap naman siya at ilang buwan na siyang nagtatrabaho roon at maayos ang kanyang ginagawa. Kaya naman tiwala agad sa kanya ang mga board. Tahimik ang umagang iyon sa Lopez Holdings. Ngunit nang bumukas ang elevator at lumabas si Hestia, nagbago ang ihip ng hangin. Suot niya ang itim na blazer, high heels at ang malamig na ekspresyon. Lahat ng empleyado ay napapatingin. Ilang buwan na siyang hindi nagpapakita roon. Pero alam ng lahat na anak siya ng may-ari at higit pa roon. Siya na ngayon ang bagong vice president ng kumpanya. Matapos pumanaw ang ama niya sa ibang bansa. Dumiretso siya sa executive floor. Hawak ang folder na laman ay mga dokumentong magtatapos agad kay Manuel sa pagtatrabaho sa kumpanya. Pagkabukas ng pinto ng opisina, naroon si Manuel. Abalang nagtatype sa computer. Napatigil ito nang marinig ang boses ng sekretarya. Miss Lopez is here. Ani ng sekretarya. Napalingon si Manuel at halos mabura ang kulay sa mukha niya nang makita ang babaeng minsang minahal. Ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, elegante, malamig, at may matang walang bakas ng dati niyang lambing. Hestia, anong ginagawa mo rito? Lumapit si Hestia ng dahan-dahan. Nagbabalik ako. At hindi para bumate. Yes, please. Pwede ba? Mag-usap tayo ng maayos. Maayos? Paano ka nakakatulog sa gabi?
matapos ang ginawa mo sa akin. Tumayo si Manuel, pilit na kalmado. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko sinadya. Walang hindi sinasadya, Manuel! Malakas ang boses niya, dahilan para mapatingin ang mga nasa labas. Sinadya mong saktan ako, at mas masakit pa. Sinadya mong ipagpalit ako sa tita ko, na pinagkakatiwalaan ko. Please, Hestia, pakinggan mo muna. Hindi ako pumunta rito para makinig. Ibinaba niya ang folder sa mesa ni Manuel. Effective immediately. Terminated ka na sa posisyong to. Ano? You heard me. I already spoke with the board. You've been under investigation since last week. I found out about your fake reports and the missing project funds. Hindi totoo yan. Ginagawa mo lang to kasi galit ka. Personal ito, Hestia. Kung gusto mong i-appeal, magpadala ka ng letter sa HR. Pero I doubt it will change anything. Lahat ng records mo, hawak ko na. Hestia, please. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi lang ako mawawalan ng trabaho. Mawawalan ako ng lahat. Katulad ng nawala sa akin. Trabaho mo lang to. Pero ako, giniba mo ang buhay ko. Oo, nagkamali ako. Nasaktan kita. Pero hindi mo ako kailangan sirain. Nasaktan lang? Alam mo bang ilang gabi akong hindi makatulog? Alam mo ba na ilang linggo ako na hindi makakain? Sa sakit na dinulot mo sa akin? Na dinulot yun ni Vera? Hindi nakasagot si Manuel. Nakayuko siya, parang batang pinagalitan. Lumapit si Hestia at tumitig kay Manuel. Manuel, tandaan mo to. Wala kang karapatang magreklamo sa dinulot mong sakit ng pagtataksil. Paglabas ni Hestia sa opisina, halos lahat ng empleyado ay umiwas ng tingin. Ang mga bulungan hindi na niya ininda. Habang nakatayo si Manuel, tulala, hawak ang termination paper, alam niyang iyon na ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan niya sa kumpanyang iyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Vera sa shooting para sa bagong advertisement ng isang luxury car brand. Nakasuot siya ng pulang dress. Confident na confident habang kinukunan ng kamera. Perfect. One more pose. Sabi ng photographer. Nakangiti si Vera. Sanay na sanay sa atensyon. Ngunit ilang sandali lang pumasok ang manager niya. Halatang kabado. Vera, kailangan nating mag-usap. Sabi ng lalaki. Mababa ang boses. Napakunot ang noo ni Vera. Ngayon? Nakikita mo bang may shoot ako? Importante. Kailangan ngayon din. Huminto ang photographer. Naramdaman ni Vera ang kakaibang lamig sa tono ng manager niya. Kaya sumunod siya sa gilid. Ano bang problema? Vera, tinawagan ako ng brand representative. Effective today. Terminated na ang contract mo with them. What? Hindi pwedeng mangyari yon. Wala akong nilabag na clause. Wala naman talaga. Pero sabi nila, it's a decision from the top. The CEO herself made the call. The CEO? Sino ba yan ha? Para basta na lang akong tanggalin. Tahimik sandali ang manager bago nagsalita. It's Hestia Lopez. Napatigil si Vera. Saglit siyang natahimik bago siya tumawa ng mapait. Oh, so ito pala yung ganti niya. Akala niya matatakot ako? Vera, please. Maghinay-hinay ka. Lahat ng major brands hawak ni Hestia ngayon. If she blacklist you, mahihirapan tayong kumuha ng next deal. Ha? Hindi niya ako kayang patumbahin ng ganoon kadali lang. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako sumikat. Ako to. Hindi niya ako kayang burahin sa industriya. Ngunit kahit na anong tapang sa kanyang salita, ramdam ng manager ang bahagyang panginginig ng tinig niya. Bumunot si Vera ng cellphone. Mabilis na tinawagan si Hestia.
Ilang ring lang, sinagot na agad ng babae. Oh, look who's calling. Nabasa ko na ang balita. Kamusta, Tita Vera? Huwag mo ako matita-tita. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ginamit mo ang koneksyon mo para tanggalin ako sa brand ko. Ginamit ko lang ang dapat. Ang mga kumpanya ayaw sa image ng isang babaeng nangaagaw ng boyfriend ng pamangkin niya. Hestia, hindi mo ako matatakot. Wala kang hawak na pruweba laban sa akin. Pruweba? Believe me, I don't need any. The world already knows. At kung may gusto pa silang malaman, I can always make sure they do. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Hindi ako basta-basta. Hindi rin ako. Akala mo ba makakalimutan ko yung gabing nakita ko kayo ni Manuel sa kama ko mismo? Hindi ko kailangan sumigaw at awayin pa kayo, tita. May iba akong paraan para magbayad kayo. Huminga ng malalim si Vera, pilit pinipigilan ang sarili. Ginagawa mo to dahil gusto mong masaktan ako? Ha! Congratulations! Nagdagumpay ka. Pero tandaan mo, Hestia, hindi mo ako matatalo. Sa sarili kong laro. Then let's play. Pero tandaan mo, tita, ako ang may hawak ng lahat ngayon. At bawat galaw mo, ako ang magdedesisyon kung hanggang saan ka pa. You know our family, especially my family. Alam mo ang nagagawa ng koneksyon. Kaya dapat ka lang matakot. Bago pa makasagot si Vera, ibinaba na ni Hestia ang tawag. Napakapit si Vera sa cellphone, mariin iyong pinisil habang nanginginig ang mga kamay. Wala kang alam, Hestia. Wala kang alam. Wala kang alam kung anong kaya kong gawin. Bulong ni Vera, puno siya ng galit. Ngunit sa kabila ng matigas niyang ekspresyon, halata ang takot sa mga mata dahil alam niya na kayang gawin ni Hestia ang lahat ng banta nito. Samantala sa loob ng kotse ni Hestia, habang nagmamaneho pa uwi, tahimik siya. Nakatingin lang siya sa kalsada. Ngunit sa isip niya, paulit-ulit bumabalik ang mga nangyari. Si Manuel na ngayon ay nawalan ng trabaho, si Vera na nawalan ng kinang. Dalawa pa lang yan. Marami pa silang kailangan bayaran. Ngunit sa likod ng galit, naroon ang pagod. Pinikit niya ang mga mata at marahang huminga. You hurt me, Manuel and Tita Vera. Now, it's my turn. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Manuel dahil sa kagagawan ni Hestia. Ganoon din si Vera. Hindi na siya tinanggap ng kahit na anong agency. Si Hestia naman ay masayang binagmamasdan ang mga nangyayari sa dalawa. Tahimik lang ang gabi habang nakaupo siya sa veranda ng bahay niya. Hawak ang isang baso ng red wine. Mula sa itaas, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad. Maganda. Pero para sa kanya, wala nang ningning ang mundo. Ang tanging gumugulo sa isip niya ay ang muka ni Manuel at Vera. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, pero mas malamig ang nararamdaman niyang galit sa dibdib. Hindi pa rin siya natahimik kahit na naalis na niya sa kumpanya si Manuel at napahiya si Vera sa social media. Parang kulang. Hindi na rin siya satisfied sa mga ginawa niya. Nais niyang madurog ang mga ito kagaya ng pagdurog nila sa puso niya. Naging sandalan niya si Lori, palaging sumusuporta sa kanya, pero madalas rin siyang paalalahanan na huwag lamunin ng galit. Suot ang simpleng gray hoodie, hawak ang 2 lata ng beer. May ngiti sa labi pero bakas ang pag-aalala sa mga mata. Alam mo bang pangatlong gabi mo na to? Nandito ka lang nakaupo. Ani Lori at umupo sa tabi ni Hestia. Hindi ko kailangan ng sermon, Lori. Hindi siya tumingin dito. Tinignan lang niya ang baso ng alak na parang gusto na niyang durugin.
Hindi ako nagsesermon. Concern lang ako. Ubusin mo yan. Baka sakaling matauhan ka kahit kaunti. Alam mo, Lori, minsan naiinggit ako sa'yo eh. Sa akin? Bakit naman? Kasi hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan maging matatag para lamang hindi nila sabihing mahina ka. Ako? Lahat inaasahan na palagi akong okay. Na kaya kong tiisin. Na kaya kong lumaban. Pero ang totoo niyan, pagod na ako. Tinitigan lang niya si Hestia habang nakatingin ito sa malayo. Ang mga mata nito na dati ay puno ng sigla at lambing, ngayon ay napuno ng galit. Pagod ka na pero ayaw mo pa rin tumigil. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi nila nararamdaman yung sakit na binigay nila sa akin. Si Manuel, mahal na mahal ko siya, Lori. Minahal ko siya ng sobra. At yung tita Vera ko, akala ko pamilya ko siya. Pero pareho nila akong ginago. Tumalikod siya at tumingin kay Lori. Hindi ba tama lang namang maramdaman nila yung hirap na pinadama nila sa akin? Hindi mo kailangan sirain ang sarili mo para lamang masira sila. Self-destruction ba to para sa'yo? Hindi, Lori. Justice to. Hustisya para sa babaeng niloko. Pero kung yan ang tinatawag mong hustisya, bakit parang lalo kang nawawala? Bakit sa tuwing tinitignan mo kita, parang sarili mo na rin yung sinasaktan mo? Hindi kita pipigilan sa ginagawa mo. Pero nakikita ko yung dating Hestia na nawawala na. Natahimik si Hestia. Napayuko siya. Kinuyom ang palad at pinilit pigilan ang pag-iyak. Pero hindi niya napigilan. Pumatak ang luha sa labi niya. At doon tuluyang nag-crack ang tinig niya. Lori, hindi ko alam kung paano pa magiging okay. Hindi ko alam kung paano mabubuo yung sarili ko na winasak nila. Agad siyang nilapitan ni Lori at hinawakan sa balikat. You don't have to fix everything alone, Hestia. Don't. Huwag mo akong kaawaan. Hindi kita kinakaawaan. Mahal kita. Ano? Bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang inilapit ni Lori ang mukha niya. Matagal ko nang alam na mahal kita. Kahit noong panahon na palagi mong kinukwento kung gaano mo kamahal si Manuel. Nandito lang ako, tahimik. Kasi mas mahalaga sa akin na masaya ka. Pero ngayong nakikita kong unti-unti mong sinisira ang sarili mo, hindi ko na kaya pang manahimik. Napatingin si Hestia sa mga mata ni Lori na namumungay. Sandaling natahimik ang paligid. Naririnig lang nila ang hampas ng hangin sa mga dahon. Hindi pa ako ready. Hindi kita pinipilit. Pero sana, hayaan mo ako muna ang maging sandalan mo, kahit ngayon lang. Napahinga ng malalim si Hestia. Baka masaktan ka lang kapag hindi ko pa rin kayang ibalik yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangan ibalik, Hestia. Nilapit ni Lori ang noo niya sa noo ng dalaga. Ang gusto ko lang ay huwag mong itulak palayo ang tao na gusto lang ng mga alagaan ka. Napapikit si Hestia at doon siya tuluyang umiyak. Yumakap siya ng mahigpit kay Lori. Yakap na puno ng sakit, galit at pagod. Minsan, gusto kong bumigay. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Dan sumigaw ka. Sumigaw ka, Hestia. Akong bahala sa'yo. Tumango siya at napahigpit ng yakap. Matapos ang ilang minutong katahimikan, bumitaw siya ng kaunti at tumingin kay Lori. Lori, kung sakaling mas lalo ako magbago, kung sakaling hindi ko na makilala yung sarili ko, hahawakan mo pa rin ba ako? Tumingin si Lori sa kanya. Seryoso. Kahit maging halimaw ka, Hestia, ako pa rin yung unang hahawak sa kamay mo.
Kasi alam ko na kahit gaano ka kagalit ngayon, mabuti pa rin ang puso mo. Ang swerte ko naman. May best friend na mabait. Gwapo pa. At available din. Baka nakakalimutan mo. Napailing si Hestia, pero halatang kinikilig ng bahagya. Huwag ka masyadong umasa. Too late. Matagal na akong umaasa. Tigilan mo nga ako. Sagot niya, pero bahagyang kinikilig. Hindi ko kaya, no? Kasi kahit sa gitna ng paghihiganti mo, Hestia, gusto pa rin kitang mahalin. Tumingala si Hestia sa langit. Nakita niya ang mga bituin. Maybe someday, Lori. Maybe someday. At least may someday. Hindi never. Salamat ha. Para saan? Para sa beer. Sa pagsasermon sa akin madalas. At sa pananatili sa tabi ko. Walang anuman. Pero next time, magtiwala ka naman sa sarili mo. Hindi lang puro ganti ang solusyon. Tinanggap ni Hestia ang beer at nagtagpo ang mga tingin nila at kapwa ngumiti. Ilang araw ang lumipas, madalas ayain ni Lori si Hestia na lumabas kahit paano para lamang hindi mag-focus si Hestia kina Manuel at Vera. Pero ngayong araw, hindi na napigilan pa ni Lori ang sarili niya dahil may pagkakataon pa rin nahuhuli niya si Hestia na umiiyak ng tahimik at tinatanong ang sarili kung bakit siya niloko. Mainit ang dugo ni Lori habang naglalakad siya papasok sa parking area ng isang malaking building sa Makati. Hawak niya ang cellphone, mahigpit ang kapit at paulit-ulit na tinitignan ang litrato ni Hestia. Ang mga mata nitong pagod, may luha pero pilit pa ring matatag. Bakit parang siya pa rin ang nasasaktan? Kahit siyang niloko. Bulong niya sa sarili. Bulong na puno ng galit. At doon niya nakita si Manuel, nakasandal sa mamahaling kotse, nakasuit pa, parang walang nangyari. Tumatawa kasama ang mga kaibigan, hawak ang sigarilyo at may kasama pang babae. Parang wala siyang konsensya. Manuel! Sigaw ni Lori, madiin ang bawat hakbang. Napalingon si Manuel, nagulat, pero agad ding ngumisi nang makilala si Lori. Oo, si Lori. Long time no see ah. Bakit pare? Kamusta naman ang pagbabantay kay Hestia? Biglang tumigas ang panga ni Lori. Hindi ako nandito para makipagbiruan. Lumapit si Lori, halos magdikit na sila. Gusto ko lang itanong, anong klaseng lalaki ang kayang sirain yung babae na nagmahal ng totoo sa kanya? Napangisi si Manuel, kunwaring matapang kahit na hindi naman dapat at marahang humithit ng sigarilyo bago sumagot. Wala ka pa rin alam sa totoong relasyon, Lori. Ang babae, kapag boring na, iiwan mo. Simple as that. Napatigil si Lori, nanigas ang kamao. Boring? Oo. Sabay halakhak ni Manuel. Wala siyang thrill. Parang santo. Palaging trabaho. Walang init na naibibigay sa akin. Kaya naghanap ako ng iba. Ang tanging meron lang siya, drama. Palaging drama. At doon tuluyang sumabog ang galit ni Lori. Isang mabilis sa suntok ang lumapat sa mukha ni Manuel. Bumagsak ang sigarilyo sa sahig at napaatras si Manuel. Hawak ang panga. Galit na napamura si Manuel bago gumanti ng suntok. Tumama ito sa panga ni Lori. Pero imbes na umatras, lalo lang itong nagngit-ngit. Muli niyang sinuntok si Manuel at sa tiyan naman. Para sa bawat gabing umiiyak siya. Isa pa sa pisngi. Para sa bawat halik na binigay niya sa maling tao. At isa pa, mas malakas. Para sa pagwasak mo sa kanya. Aray! Tama na! Sigaw ni Manuel. Pero gumanti rin siya ng malakas na suntok. Tumilapon ang cellphone ni Lori sa semento. Pareho silang hingal na hingal. Pareho ring duguan. Sa tingin mo,
Ikaw na ang hero niya ngayon? Hingal na tanong ni Manuel. Hinahabol niya ang hininga. Kawawa ka naman, Lori. Pinaglaban mo siya. Pero sa dulo, hindi ka pa rin niya pipiliin. Ngumisi si Lori. Pinunasan ng dugo sa labi. Hindi ko kailangan na piliin niya ako. Pero kahit na ganun, hindi ko siya sasaktan. Kagaya ng ginawa mo. Isa kang malaking gago, tuwag, at higit sa lahat, nakakadiri ka. Bago pa makasagot si Manuel, isang sundok pa ang binitawan ni Lori. Pinakamalakas sa lahat. Tumama ito sa ilong ni Manuel, dahilan para matumba ito sa semento. Yan, ang para sa huling luha niya. Dahil hindi ko nahahayaan pa na lumuha pa siya ng kayo ang dahilan. Tumalikod si Lori, duguan ang kamao, malalim ang paghinga. Kinagabihan, pumasok si Lori sa bahay ni Hestia. Tahimik siya habang binubuksan ang pinto. Pero halata sa bawat galaw niya ang sakit ng mga sugat. Naka-long sleeve siya, pero hindi niya matakpan ang pasa sa pisngi at hiwa sa labi. Nasa sala si Hestia, nakaupo sa couch, nagbabasa ng mga dokumento. Nang marinig niya ang mga yabag ni Lori, agad siyang napalingon. Diyos ko, Lori! Ano yung nasa mukha mo? Wala ito. Sagot niya habang pilit nang umingiti. Nadulas lang. Don't you dare lie to me! Tumitig si Hestia, halatang pinipigilan ang inis. Nadulas ka pero sa mukha mo, nagkapasa ka. Huwag mo nga akong lokohin. Huminga si Lori ng malalim. Umiwas siya ng tingin. Fine. Nakita ko si Manuel kanina. What? Anong ginawa mo? Sinuntok ko siya. Ano? Ano ba yan, Lori? Bakit mo ginawa yun? Dahil deserve niya. Deserve niyang maramdaman yung sakit na ginawa niya sa'yo. Hindi mo kailangan gawin yon para sa akin. Ayoko na sasaktan ka ng dahil sa akin. Paano kung hindi ako nasaktan, Hestia? Paano kung mas masakit para sa akin? Yung nakikita kong umiiyak ka pa rin nang dahil sa hayop na yon. Sumigaw na rin si Lori, puno ng emosyon. Nabatigil naman si Hestia. Nakita niya kung gaano kapuno ng galit at kirot ang mga mata ni Lori. Dahan-dahan siyang lumapit dito at marahang hinawakan ang pisngi ng lalaki. Ang tigas ng ulo mo. Palagi ka nalang sumusugod kahit hindi mo kailangan. Napangiti si Lori kahit halatang nasasaktan. Kasi Hestia, hindi ko kasi kayang panoorin ka na lang. Pero hindi ko makakalimutan yung mga gabi na umiiyak ka sa braso ko. Ayoko nang maulit pa yun. Napayuko si Hestia, huminga ng malalim. Delikado ang ginagawa mo. Paano kung ikaw naman yung mapahamak? Di okay lang. At least, mapapansin mo ako. Ikaw talaga. Pinunasan ni Hestia ang dugong dumaloy sa labi ni Lori gamit ang daliri. Masakit pa ba? Hindi naman. Sagot ni Lori, halatang nagsisinungaling. Ngumiti ito, marahang inaplos ang pasa sa pisngi ng binata. Next time ha, huwag ka nang bastang susugod. Hindi ka superhero. Pero pwede ako maging bodyguard mo. Bodyguard na may sugat sa muka? Exclusive package to. Kasama na sa service ng kiss. Kapag stress ka. Bastos ka. Sagot niya pero halatang pinipigilan ang pagngiti niya. Aminin mo na kasi. Mismo yung lambing ko. Lambing? Kailan ka pa naging malambing, ha? Balik ni Hestia pero hindi na siya umatras nang dumikit sa kanya si Lori. Since the night you cried in my arms. Tahimik silang dalawa. Nagkatinginan lang. Marahang hinaplos ni Hestia ang pisngi nito. Siraulo ka talaga. Tamo mukha mo may bangas na. Pero para sa'yo,
willing akong mabangasan pa. Hindi mo kailangan sugurin si Manuel para lang iparamdam sa akin na may nagmamahal pa rin sa akin. Deserve niya yun. At matagal ko nang gustong gawin yun. Napayoko si Hestia pero hindi niya maiwasang ngumiti ng kaunti. Ang kulit mo talaga. Kung pagiging makulit ang paraan para mapasaya ka, okay lang. Umupo ang binata sa may sofa, sumandal at tinignan ang dalaga. Alam mo, kahit bugbog ako ngayon, mas masaya pa rin ako nakikita kang hindi umiiyak. Hindi na ako iiyak. Pero promise mo ha, huwag mo nang gagawin yon. Promise. Sagot ni Nori pero may pilyong ngiti. Depende kung hindi niya na ulit babanggitin pa ang pangalan mo sa maling paraan. Walang depende. Matigas na sabi ni Hestia, sabay kurot sa tagiliran ni Lori. Aray, sige na, oo na. Natawa si Lori, hawak ang tagiliran. Okay na, Hestia. Wala na ako laban. Talo na naman ako pagdating sa'yo. At sa gabing iyon, habang ginagamot ni Hestia ang mga pasa ni Lori, panay naman ang halik ni Lori sa noo ng dalaga, hanggang sa nagdawanan at kulitan silang dalawa. Ilang buwan na ang lumipas mula nang nangyari ang lahat. Si Hestia na dati ay puno ng galit at nasasaktan, ay ngayon ay okay na. Hindi pa rin niya lubusang nakakalimutan ang ginawa sa kanya. Pero natutunan na niyang bitawan ang mga taong hindi karapat-dapat sa kanya. At ngayong araw, may malaking family gathering sa mansyon ng kanilang pamilya. Taunang okasyon ito, ang birthday celebration ng kanilang lola. Lahat ng kamag-anak ay naroon, pati na ang mga hindi niya gustong makita. At may tsansang makita nga niya ang kanyang tita Vera. Suot ni Hestia ang isang eleganteng white dress. Sa kanyang tabi ay si Lori, naka-formal attire. Maamo ang mukha nito. Nervous? Tanong ni Lori habang binabaybay nila ang daan patungo sa main hall. Hindi. Hindi na ako katulad ng dati. Kung dati, umiiyak ako sa tuwing naririnig ko yung pangalan nila. Ngayon, kaya ko na silang harapin. Good. Pero kung sakaling gusto mo nang umalis, nandito lang ako. Susundan kita. Promise? Promise. Pagpasok nila sa malaking hall, agad silang nilingon ng mga tao. Maraming kamag-anak ang lumapit kay Hestia. Masaya siyang binabati. Anak ni Elias! Ang ganda mo, Hestia! Sabi ng isa sa mga tita niya. Ang tagal mong nawala sa gatherings ah! Busy lang po sa business. Ngunit sa gitna ng tawanan at batian, biglang huminto ang lahat nang bumukas ang kabilang pinto. Doon pumasok si Vera. Suot niya ang pulang damit na tila sinasadya para agawin ang pansin. Nakaangat ang baba, confident, pero bakas sa mga mata ang kaba nang mapansin ni Hestia. Hindi ko inaasahang pupunta ka rito. Malamig na bati nito. Ngumisa naman si Vera. Bakit naman hindi? Pamilya ko rin to. Oo nga pala. Pero baka nakakalimutan mo ha, na may niloko kang miyembro ng pamilyang to. Natahimik ang buong hall. Lahat ng mga kamag-anak ay napatingin sa kanilang dalawa. Si Lori naman ay marahang humawak sa kamay ng dalaga, pero hindi ito umatras. What's your word, Hestia? Hindi lahat ng bagay kailangan ipagsigawan. Tama ka, tita. Pero may mga kasalanan na hindi dapat manahimik. Lumapit si Hestia sa gitna ng hall. Ang mga tao ay nag-aabang, tila nanonood ng palabas na hindi nila inaasahan. Gusto ko lang linawin. Nagsimula siya, mahinahon pero matalim. Ang babaeng ito, ang Tita Vera, na lahat ay hinahangaan noon dahil sa kanyang pagiging maganda at classy, ay ang babaeng tumikim sa boyfriend ko. Napabuntong hininga ang ilan at ang iba naman ay nagbulungan.
Hindi yan totoo! Singhal ni Vera. Halatang nawawala na sa composure. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kasinungalingan na yan, Hestia! Hindi totoo? Kinuha niya ang cellphone mula sa bag. Siguro baka gusto mong maalala to. Binuksan niya ang video. Ang kuha noong nahuli niya sina Vera at Manuel sa kama at rinig na rinig ang mahihinang halinghing. Napasinghap ang mga tao. May ilan pang napahawak sa dibdib. Halatang hindi makapaniwala. Diyos ko, Vera! Bulalas ng kapatid ni Vera, si Aliana, habang unti-unting lumalapit. Ginawa mo yan sa pamangkin mo? Aliana! Halos sumigaw na si Vera. Mahal ko lang si Manuel. Mahal? Mahal ba ang tawag mo sa pagkuha ng boyfriend ng pamangkin mo? Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Singit ni Aliana, lumapit ng marahas. Ginawa mo yan habang alam mong posibleng iiyak ang pamangkin mo gabi-gabi. At bago pa makasagot si Vera, isang malakas sampal ang tumama sa pisngi nito galing kay Aliana. Umalingaw-ngaw sa buong hall ang tunog. Yan ang para sa kahihiyan na dinala mo sa pamilya natin! Sigaw ni Aliana. Sinubukan ni Verang bumawi pero muli siya nitong sinampal. At yan, para sa bawat luha ni Hestia! Stop it! Sigaw ni Vera, umiiyak pero walang nakikinig. Lahat ng kamag-anak ay nagbulungan. Halos sabay-sabay ang kanilang pagkadismaya. Si Hestia naman, nanatiling tahimik. Tinitignan niya lang si Vera. Hindi na may galit, kundi may awa. Tita, ang gusto ko lang noon ay maintindihan kung bakit mo nagawa yun. Pero habang tumatagal, na-realize ko, hindi mo na kailangan pang ipaliwanag. Kasi kahit na anong paliwanag mo, mali pa rin. Hestia, sorry. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Alam mo kung anong masakit? Kasi pinagkatiwalaan kita, tita. Sa'yo ako nagkukwento tungkol sa amin ni Manuel. Sa'yo rin ako unang umamin na nagmamahal ako. At to ang iginanti mo? Pero tapos na to. Hindi kita kailangan pang gantihan muli. Kasi ang karma mo, dumating na. Naglakad si Hestia palapit kay Lori. Let's go, Lori. Mahinang sabi ni Hestia. Habang lumalabas sila ng hall, narinig pa nila ang mga kamag-anak na bumubulong-bulong ng mga salitang puno ng pagkadismaya. Naiwan si Vera sa gitna ng silid, luhaan, habang si Aliana ay muling humarap kay Vera. Vera, pakinggan mo ko. Hindi mo na kailangan bumalik sa pamilyang to hanggat hindi mo kayang managot sa ginawa mo. Wala kang lugar dito. At sa huling pagkakataon, tinalikuran siya ni Aliana. Naiwan siyang mag-isa habang ang mga mata ng pamilya ay puno ng pandidiri at awa. Pagka-uwi nila Hestia, sa labas ng mansyon sa garden area, huminto ang dalaga. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Lumapit sa kanya si Lori. Are you okay? Hindi ko alam. Pero siguro, ito yung tinatawag nilang closure. You did great, Hestia. Napatingin sa kanya si Hestia. Salamat talaga, Lori. Kung di mo ako sinesermonan at sinasabihang sobra na, baka talagang nilamon na ako ng galit ko. Hindi mo na ako kailangan pang pasalamatan. Masaya na ako na makita kang nakasmile ulit. Hindi pa ako totally okay. Pero at least, hindi na ako wasak. Slow progress is still progress. Sabi ni Lori, sabay haplos sa buhok ni Hestia. And for what it's worth, proud ako sa'yo. Basta, kapag ready ka na, nandito pa rin ako. Malapit na, Lori. At sa pagkakataong iyon, matapos ang lahat, tumawa si Hestia. Tunay, magaan
Walang pait, walang galit. Sa tabi niya, si Lori, nakatingin lang. At sa isip nito, alam niyang kahit na anong mangyari, siya na ang bagong tahanan ng babaeng minsan nang winasak, pero muling bumangon. Kinabukasan, mainit ang sikat ng araw na tumatama sa salaming bintana ng opisina ni Hestia. Tahimik ang paligid, maliban sa malambing na halakhak na nanggagaling sa loob ng kanyang opisina. Nakaupo si Hestia sa kanyang swivel chair, habang si Lori naman ay nakatayo sa likod niya. Bahagyang niyayakap siya mula sa likod. Ang bango mo talaga. Bulong ni Lori habang pinaglalaruan ang buhok ng dalaga. Napatingin naman si Hestia kay Lori sa salamin ng kabinet. May ngiti na pilit niyang pinipigilan. Talaga bang hindi ka napapagod sa pang-aasar mo? Di naman ako nangasar. Nagpapasaya lang ako ng boss ko. Bakit kasi masyado kang seryoso sa mga papeles mo? Boss mo? Hindi ba dapat ako ang nagbabayad ng sweldo mo, Mr. Assistant? Ngumiti si Lori. Maloko ang tingin. Kahit ako pa magbayad ng sarili ko. Basta may lambing ka lang araw-araw. Okay na. Loko ka talaga. Tawa ni Hestia, sabay tulak ng mahina sa dibdib ni Lori. Alis ka dyan, baka may pumasok. Hindi pa siya natatapos nang biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Manuel, payat, gusgusin at halatang hindi na maayos ang buhay. Namutla si Hestia, pero agad din niyang pinanindigan ang malamig niyang ekspresyon. Hestia, pwede ba kitang makausap? Pabulong ang boses ni Manuel, parang basag na. Agad namang umatras si Lori, pero hindi niya iniwan ang dalaga. Tumayo siya sa tabi ng mesa. Nakahalokip-kip, seryosong nakatingin kay Manuel. Wala na tayong dapat pag-usapan, Manuel. Lumabas ka. Please. Nagmamakaawa si Manuel na lumapit habang nanginginig ang kamay. Wala nang tumatanggap sa akin sa trabaho, Hestia. Lahat ng kumpanya tinatanggihan ako. Wala na akong pera. Wala na akong matirhan. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Tumawa si Lori ng mapait. Wow. Ngayon lang niya naisip yan, Hestia. Nang niloko ka niya, hindi niya naisip. Napatingin si Manuel kay Lori. Galit ang mata. Ikaw na naman. Lahat ng ito ay nang dahil sa'yo. Nilalason mo yung utak ni Hestia laban sa akin. Nilason? Ikaw mismo ang sumira ng tiwala niya, Manuel. Please, Hestia. Lalo pang lumapit si Manuel. Halos lumuhod na. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Nadala lang ako ni Vera. Pero mahal pa rin kita. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nanigas ang dalaga. Dahan-dahan siyang tumayo. Mahinang natawa, pero nanginginig ang kamay. Chance? Ilang beses kong pinagkatiwalaan ka. Ilang beses kong pinaniwalaan lahat ng pangako mo. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. At ang mas malala pa ron, tita ko pa. Baka nakakalimutan mo. Please. Iyak ni Manuel, hawak ang laylayan ng suot ni Hestia. Wala na akong ibang mapupuntahan. Isang sampal na malakas ang umalingaw-ngaw sa buong opisina. Sinampal siya ni Hestia. Hindi lang minsan, 1, 2, 3, hanggang sa namula ang pisngi ni Manuel. Wala kang karapatang lumuhod sa harapan ko. Dapat noon pa, lumuhod ka na nung niloloko mo ko. Hindi ngayong masaya na muli ang buhay ko. Muli niya itong sinampal. Niloko mo ko. Ginamit mo ang pagmamahal ko. Pinaglaruan mo ang damdamin ko. At ngayon gusto mong kawaan kita? Tahimik si Manuel. Umiiyak na lang habang pinupunasan ng luha sa maruming muka. Wala ka ng lugar pa sa buhay ko. Lumayas ka bago ko pa ipatawag ang guard. Pero Hestia... Isang matalim na tingin mula kay Hestia ang nagpatahimik kay Manuel.
Si Lori naman ay lumapit at hinila si Manuel papunta sa pinto. Maswerte ka ba? Dahil kung ako lang masusunod, matagal na kitang tinapos. Bago pa makasagot si Manuel, itinulak na siya ni Lori palabas ng opisina. Bumagsak siya sa may sahig ng hallway, napahiya sa mga empleyadong dumadaan. Si Hestia naman ay naupo sa upuan niya. Nilagay niya ang kamay sa muka, nanginginig pa rin ang dibdib. Lumapit si Lori at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Hey, you did the right thing. Hindi ko alam kung tama ba, pero at least, tapos na. Hindi lang tapos. Panalo ka na, Hestia. Salamat talaga, Lori. Sana huwag mo akong iwan, ha? Wala naman akong balak umalis. Besides, sino pa mag-aalaga sa'yo, di ba? Pinandilatan siya ni Hestia, pero may lambing sa mata. Ikaw talaga nakukornihan na ako sa'yo, ha? Ngumiti si Lori at lumapit pa. Kung halikan na kita ngayon, corny pa rin ba? Namula si Hestia. Subukan mo, tanggal ka kaagad sa trabaho. Tumawa si Lori pero hindi umalis. Then maybe I'll risk it. Subukan mo, Lori. Pero ngayon, may halakhak na sa boses ng dalaga. Samantala sa labas naman ng building, habang papalayo si Manuel sa gusali, pinagmamasdan siya ng mga guard na may halong awa at inis. Napatigil si Manuel sa ilalim ng araw. Tinignan ang kamay niyang nanginginig. Sa isip niya, bumabalik ang mga sandaling minahal siya ni Hestia. Ang mga yakap, mga tawa, mga napakong pangako. Paano ko nagawa yun? Bulong ni Manuel. Napaluhod na siya sa gilid ng kalsada. Paano ko siya nagawang saktan ng ganun? Pero sa halip na luha lang, pumasok sa isip niya ang mukha ni Vera. Ang ngiti nitong mapanukso. Hula na rin siya sa akin. Napangiti siya ng mapait. Lahat na wala ng dahil sa isang kasalanan. Sa loob ng opisina, nakatanaw si Hestia sa bintana. Pinagmamasdan si Manuel, napapalayo. Lumapit sa kanya si Lori. Hawak ang 2 tasa ng kape. Coffee? Salamat. Alam mo, ang ganda mo kapag hindi ka galit. Ano ka ba, Lori? Seryoso yun. Mas gumanda ka. Simula nang binitawan mo yung dapat, mas malakas ka na ngayon. Maybe, kasi ngayon ko lang naramdaman na malaya na ako. Na okay nang ginawa ko sa kanila at ayoko nang magtanim pa ng galit. Then I'll make sure you stay that way. Sabi niya sabay akbay kay Hestia. Promise? Promise. Sagot nito sabay kindat. Pero may kondisyon. Ano? Halikan mo muna ako. Napangiti si Hestia at hinalikan si Lori sa pisngi. Na agad namang namula, kaya todo ang bangaasar sa kanya ni Hestia. Samantala, tahimik ang malaking sala ng isang mansyon. Malamlam ang ilaw at umaalingaw-ngaw ang pag-iyak ni Vera. Nakaupo siya sa sofa. Ang mukha ay namamagana sa pag-iyak habang nakatayo sa harapan niya ang kapatid niyang si Aliana. Malamig ang tingin. Nastabi rin ang ilang kasambahay na kamasid, halatang naiilang sa nangyayari. Ang ama at ina ni Vera ay naroon din, parehong tahimik, ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang matinding pagkadismaya. Ate Aliana, please. Pakiusap ni Vera, halos lumuhod na sa harapan ng kapatid. Pakinggan mo muna ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi mo sinasadya? Paano hindi sinasadya, Vera? Ginusto mo. Pinagplanuhan mo pa nga, di ba? Ako rin naman nasaktan. Mahal ko siya. Mahal ko si Manuel, ate. Hindi ko sinadya yun, pero minahal ko siya. Minahal mo? Minahal mo ang boyfriend ng pamangkin mo?
Nilandi mo habang nagtitiwala siya sa'yo. Walang hiya ka. Napahagulgol si Vera. Humawak sa laylayan ng suot ng kapatid. Please ate, bigyan mo pa ako ng chance. Aayusin ko ang lahat. Ayokong mawala sa pamilya natin. Pero marahas siyang tinabig ni Aliana. Tama na ang drama mo. Nakakasukang pakinggan ang mga palusot mo. Pumasok sa eksena ang kanilang ama. Vera! Malalim ang boses ni Don Gary, puno ng pagkadismaya. Matagal na naming binigay sa iyo ang lahat. Pera, kotse, bahay, negosyo. Pero ang kapalit pala niyan ay kahihiyan. Hindi mo lang sinira ang pangalan ng pamilya natin. Sinira mo rin ang tiwala namin sa iyo. Daddy, please, huwag niyo akong itapon. Wala akong mapupuntahan. Bakit hindi mo naisip yan? Noong tinikman mo yung lalaking hindi naman sa'yo. Tapos ngayon, gusto mong kaawaan ka. Naglakad si Aliana palapit. May hawak siyang envelope. Ito na ang huling tulong namin sa'yo. Kasama na rito ang mga dokumento ng pag-freeze ng mga accounts mo. Lahat ng pera mo sa bangko, block na. Credit cards mo, kinuha ko na. Mga properties mo, nasa ilalim na ng pangalan ni Daddy. Ate, hindi mo pwedeng gawin to. Ginawa ko na. Tinapon ni Aliana sa harapan niya ang mga confiscated cards. Wala ka ng kapangyarihan. Wala ka ng karapatang gamitin pa ang pangalan ng pamilya natin. Lumuhod si Vera, halos yakapin na ang paa ng kapatid. Ate, please, kahit kaunting awa naman Kahit isa lang sa mga account ko, ibalik mo. Hindi ako makakaraos. Ngunit isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Sinampal siya ni Aliana, mariin, hanggang sa natumba si Vera sa sahig. Hindi ka nga naawa noon kay Hestia, di ba? Ngayon, bakit mo hinihingi ang awa ng iba? Ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan ang pamangkin natin. At ngayon, gusto mo pang kaawaan ka? Sana nag-isip ka muna bago ka lumandi. Hindi makatingin si Vera. Umiiyak siya, nanginginig sa lamig ng sahig. Habang bumubuhos ang luha sa kanyang mata. Lumapit ang kanilang ina, pero hindi para yakapin siya. Hindi kita kayang tignan, Vera. Ikaw sana ang pinakamagaling sa atin. Successful. Pero mas pinili mong maging kahihiyan. Umalis ka na. Before ko pa makalimutang, anak kita. Ma'am, wala akong ibang mapupuntahan. Pakiusap. May sasakyan na maghahatid sa'yo sa airport. Bukas ng umaga. Lilipad ka patungong Dubai. Doon ka maninirahan. Malayo sa amin. Malayo sa pangalan ng pamilyang sinira mo. Tinatapon niyo ako? Hindi. Pinapalaya ka namin mula sa kahihiyan mo. Pero paano ako mabubuhay doon? Wala akong kakilala. Wala akong pera. Kasalanan mo yan. Ginamit mo ang lahat ng binigay namin sa maling paraan. Ngayon, ikaw ang magdusa. Muling lumapit si Vera sa kapatid. Halos gumapang na. Ate Aliana, please. Kahit ikaw, alam kong mahal mo ako kahit papaano. Ngunit, isa na namang malakas na sampal ang sumunod. Hindi kita kayang mahalin habang dala mo ang kasalanan mo. Hindi kita kayang tawaging kapatid. Umiyak si Vera ng mas malakas. Bakit ganito, ha? Bakit parang ako lang ang masama? Dahil ikaw ang gumawa ng masama. Hindi ka biktima, Vera. Ikaw ang salarin. At ngayon, natikman mo lang ang balik ng ginawa mo. Tahimik ang lahat. Wala ni isa ang lumapit para damayan siya. Pati ang mga kasambahay ay umiwas ng tingin. Tila nahihiya para sa kanya. Nanginginig si Vera habang pinupulot ang mga nahulog na credit cards. Hawak-hawak pero walang halaga. Parang mga basurang hindi na pwedeng gamitin.
Please, hindi ko kayang mawala ang lahat. Wala ka ng choice. Bukas, aalis ka. May dala kang passport, pero wala kang pera. Bahala ka kung paano ka mabubuhay. Yan ang kabayaran sa ginawa mong kasalanan. Hindi niyo ako pwedeng itapon na parang basura. Ginawa mo na yan sa sarili mo. Ang pamilya natin, ayaw ng maruming pangalan. At ikaw, Vera, ang pinakamadungis na dumapo sa atin. Nang hina si Vera, tumayo siya ng marahan, hawak ang envelope na may mga dokumentong wala ng saysay. Tinignan niya ang paligid ng bahay na minsang itinuring niyang paraiso. Ang mga larawang nakasabit sa dingding, mga ngiting masaya. Nang subukan niyang lumapit sa ina, umatras ito, umiwas ng tingin. Wala na akong anak na katulad mo. At doon ay tuluyang bumagsak lalo ang luha ni Vera. Parang may pumunit sa puso niya habang dahan-dahan siyang tinutulak palabas ng sariling tahanan. Nang sumakay siya sa kotse, hindi na siya lumingon. Ang dating glamorosang si Vera, ngayon ay naglalakad mag-isa patungo sa buhay na walang direksyon. Wala ng make-up, wala ng alahas. Tanging luha at pagsisisi na lamang ang naiwan. 5 taon ang lumipas, tahimik na ang paligid. Puno ng tawanan at halakhak ng 2 maliliit na bata sa loob ng isang bahay na puno ng pagmamahal. Papa! Mama! Bilisan niyo po! Sigaw ng batang lalaking tumatakbo sa garden. Hawak-hawak ang laruang eroplano. Si Harry iyon, ang panganay ni Hestia at Lori. Makulit, matalino at may ngiting kagaya ng kanyang ama. Helena! Huwag mong ibato yan! Masasaktan ng kuya mo! Sigaw ni Hestia habang nag-aayos ng mesa sa veranda. Ang bunsong si Helena ay 4 na taong gulang, ay hawak ang stuffed toy bunny at nakatingin lang sa ina bago ngumiti ng pilyo. Mama, si kuya kasi ayaw magpahiram. Di yan totoo. Ayaw lang ni Helena tumigil sa kakasira ng laruan ko. Natawa si Lori habang papalapit, bitbit ang tray ng juice. Ay nako, ayan na naman kayong dalawa. Hestia, parang ikaw itong si Helena pag nagtatampo. Excuse me? Ako? Ako talaga? Ngisi ni Lori, sabay lapit at halik sa pisngi ni Lori. Nung magkarelasyon pa lang tayo, ganyan ka kapag di kita binibigyan ng atensyon. Tinulak ni Hestia ang dibdib ng asawa pero hindi mapigilan ang pagtawa. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Ako pa nga itong naglalambing sa'yo eh. Sino pa kaya? Biro niya at yumuko para halikan muli si Hestia sa pisngi. Pero sige na nga lang, ako na ang unang nagmakaawa noon. Mas mabuti pa umamin ka din. Sabi nito sabay kindat. Napahigit naman si Lori. At least ngayon, asawa na kita. Asawa? Di ko narinig yun. Pwede bang ulitin mo? Asawa ko. Sabi ni Lori na may lambing na sa tinig. Sabay abot sa kamay ni Hestia at hinaplos iyon. Ang pinakamagandang asawa sa buong mundo. Ay naku, Papa. Nakakakilabot kayo. Bulalas si Harry, sabay takbo palayo habang tinatakpan ang mata. Yak! Ayoko ng kiss! Sabat naman ni Helena. Napailing si Hestia at natawa din. Kita mo, pati mga anak natin nagrereklamo sa kakornihan mo. Anong magagawa ko? Hindi ko kasi mapigilan na mahalin ka araw-araw. Tahimik silang sandaling tumingin sa langit. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya ang pakiramdam. Noon nakala ko pag nasaktan ka, hindi ka na makakabangon pa. Hestia, hinawakan ni Lori ang kamay ng asawa. Pero bumangon ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dahil sa'yo. Sagot niya sabay titig sa mga mata ni Lori.
Kung hindi mo ako sinabihan noon na wag kong hayaan na lamunin ako ng galit ko, baka hanggang ngayon may galit pa rin ako. Ang mahalaga, natutunan mong magmahal ulit. Tumakbo na ang mga bata patungo sa kanila. Mama, Papa, tara, laro naman tayo. Sigaw ni Harry habang hinihila ang kamay ng ama. Sige, laro tayo. Sagot ni Lori sabay akbay kay Hestia. Pero kung matalo ako, si mama ang taya ha. Ha? Ako ka agad? Oo, kasi ikaw ang palagi kong kakampi eh. Sagot ni Lori sabay tawa. Okay. Sigaw ng mga bata. Tumakbo silang lahat sa damuhan. Ang mga halakhak ay naghalo sa hangin, parang musika ng bagong simula. Habang pinagmamasdan ni Hestia ang asawa at mga anak, napangiti siya. Parang bumalik sa kanya ang lahat ng pinagdaanan. Ang sakit, ang luha, ang paghihigante. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay parang panaginip na lang. Lumapit si Lori at umupo sa kanyang tabi matapos habulin ang mga bata. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Lori habang habol ang hininga. Wala lang. Narealize ko lang, sobrang dami kong pinagdaanan bago ko maramdaman to. Maramdaman ng ano? Yung tunay na kaligayahan. Sagot niya sabay tingin sa asawa niya. Hindi pala kailangan ng ganti para makuha yon. Kailangan mo lang ng tamang tao. Eh sino yung tamang taong yun? Ewan ko, baka yung mukhang masungit, pero softy sa loob. Kung ganun, sigurado ako na ako yung tinutukoy mo. Ang kapal talaga, pero oo na, ikaw nga. Niyakap siya ni Lori ng mahigpit. I love you, Hestia. I love you too, Lori. Sagot din niya ng buong puso. Biglang tumakbo si Helena patungo sa kanila, hawak ang mga bulaklak mula sa hardin. Mama, Papa, flowers for you. Ang ganda naman, baby. Para sa inyo kasi love ko kayo. Ay, ako din no. Singit din naman ni Harry, sabay abot ng maliliit na bato. Wala ako bulaklak. Pero bato yan, para kay Papa. Wow, bato. Ang bigat ng regalo mo ah. Para daw protektahan ka, Papa. Sabat ni Helena. Tumawa silang lahat. Habang naglalaro ang mga bata, umupo si Hestia sa tabi ni Lori. Pinahiga ang ulo sa balikat nito. Lori, salamat ha. Hindi lang dahil minahal mo ako, kundi dahil tinuruan mo ako na magpatawad at matuto na din. Ngumiti si Lori, hinaplos ang buhok ng babae. Salamat din kasi minahal mo ako kahit hindi ako perpekto. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May lambing, kapayapaan at may pagmamahal na totoo. At sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak, nagyakapan silang mag-asawa, puno ng pag-ibig at bagong pag-asa. Kinabukasan, tahimik ang paligid ng sementeryo nang dumating sina Hestia at Lori. Umaga pa lamang, malamig pa ang simoy ng hangin at ang mga ibon ay marahang nagliliparan sa itaas. Bit-bit ni Hestia ang isang bouquet ng puting lilis, paboritong bulaklak ng yumaong tita Vera niya. Dito, mahinang sabi ni Hestia habang tinuturo ang isang lapida. Matagal na rin pala. Tahimik lamang si Lori habang inaayos ang mga kandila sa gilid ng puntod. Lumapit siya sa tabi ni Hestia, sabay hawak sa kamay nito. Sigurado ka bang okay ka lang? Oo. Alam mo, dati iniisip ko kapag nakita ko ulit yung pangalan niya, baka magalit pa rin ako. Pero ngayon, parang wala na. Parang napagod na yung puso kong magalit. Napangiti si Lori. Tinitigan si Hestia ng malumanay.
Hindi kasi napagod ka dahil pinili mo na magpatawad. Umupo si Hestia sa tabi ng puntod. Saka mahinang nagsalita. Para bang naririnig siya ng tita niya. Tita Vera, matagal kitang kinamuhian. Hindi ko dati maintindihan kung bakit mo nagawa yun sa amin. Kung bakit mo sinira yung tiwala ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Tao ka lang din. Nagkakamali, nasasaktan, at natutukso sa sariling kasakiman. Hindi ko naman sinasabing tama ka. Pero natutunan ko na hindi ko na kailangan pang bitbitin yung galit habang buhay. Kasi habang pinapatagal ko yon, ako rin yung nahihirapan. Tumingin siya kay Lori sa kabahagyang ngumiti. Siguro kung buhay pa siya ngayon, gusto kong sabihin na pinapatawad ko na siya. Sigurado ako. Kung nasaan man siya ngayon, nakangiti na siya. Alam niyang natutunan mo na bitawan yung galit at mag-move on. Napayuko si Hestia, tinitigan ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. Hindi ko alam kung karapat dapat siyang mapatawad noon, pero siguro hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, tapos na lahat. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan, tanging tunog ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig. Naalala mo yung una tayong magkita pagkatapos mong malaman ng lahat? Tanong niya nang may ngiti sa labi. Parang gusto mong saktan ng lahat eh. Oo nga, para akong baliw. Sobra akong galit nun eh. Sobrang sakit lang kasi yun nung naramdaman ko nun eh. At di ko pa talaga inaasahan. At ngayon, Ngayon masaya na ako. Okay na. May pamilya, may asawa na, may kapayapaan. Niyakap siya ni Lori mula sa likod. deserve mo yan, Hestia. Lahat ng ito, yung buhay na tahimik, masaya, at puno ng pagmamahal. Ikaw yun. Pinaghirapan mo. Niyakap din siya pabalik ni Hestia. At ikaw ang kasama ko sa lahat ng iyon. Tumayo sila pareho, sabay sabog ng ilang petals sa ibabaw ng puntod. Goodbye, tita. This time, hindi na dahil galit ako, kundi dahil payapa na ako. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, sumuliyap si Lori sa kanya. By the way, narinig ko kay Aliana. May balita raw kay Manuel. Napatingin si Hestia. Oo, nabalitaan ko rin. Nasa ibang bansa na raw siya. Nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya. Hindi ka ba nagulat? Hindi na. Siguro kung dati mararamdaman ko pa yung inis, pero ngayon, wala na. Kung nasan man siya ngayon, sana rin. Natutunan niyang ayusin yung sarili niya. Baka nga nagsisisi na rin siya. Siguro. Pero hindi ko na problema yon. Tapos na ako doon. Matagal nang tapos. Paglabas nila ng sementeryo, sinalubong sila ng liwanag ng araw, parang simbolo ng bagong simula. Hawak ni Lori ang kamay ni Hestia, mahigpit, puno ng pagmamahal. Alam mo, ang dami kong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko. Tulad ng ano? Tulad ng, hindi lahat ng ginawa sa'yo kailangan gantihan. Minsan lesson yun sa atin na huwag masyadong sobra. At minsan kailangan mong patawarin, hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mo na maging payapa. Ngumiti si Lori, huminto at hinarap sa Hestia. Kaya nga, mas lalo kang gumanda ngayon, Hestia. Hindi lang sa labas, kundi sa loob. Cheesy mo? Totoo naman ah. Kaya siguro, kahit ilang taon pa, ikaw pa rin yung tao na gusto kong makasama sa bawat umaga. Good. Kasi kahit na ilang taon pa, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Naglakad silang magkahawak ang kamay, papalayo sa sementeryo. Sa likod nila, tahimik na naiwan ang puntod ni Tita Vera. Sa pagkakataon na iyon, matapos ang lahat,
Alam ni Hestia na wala na siyang dapat na hanapin pa. Ang lahat ng sugat ay naghilom, ang lahat ng galit ay nawala, at ang puso niya ay payapa na. Ang kwento ni Hestia at Lori ay nagtuturo ng mahahalagang aral tungkol sa forgiveness, healing at self-worth. Minsan, kahit gaano kasakit ang pagtataksil, hindi mo kailangan manatili sa galit. Forgiving someone doesn't mean you forget what they did. It means you choose peace over pain. Natutunan ni Hestia na hindi sukatan ng lakas ang paghihigante, kundi ang kakayahang bumangon at magpatuloy ng may dignidad. Life will always give us people who'll break us. Pero it's our choice kung paano tayo babangon. In the end, love and peace are stronger than revenge. And real happiness starts when you finally let go of anger and embrace forgiveness. Wakas! Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D.
Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean DeBes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros, Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean DeBes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia,
Julieta Hermosura, Elvie Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Cristina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson,